Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abraham. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inabot ng pangaral ng mensahe nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli na rin pasalamatan si Abraham sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. At ganun din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abraham. Ngayon po ay June 6, 2025, ganap na kung alas 4:26 hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng makakapanood dito po sa ating pangaral. Araw po ng Biyernes ngayon. No? At sa lahat po na nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Lunes hanggang Sabado dito po sa FB o Facebook Live. No? Muli, isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loob ni Abraham na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng abutin ng pangaral na ito. At sa pong ito ang ating paksa, kaunting kalaman sa kasulatan, tayo po ay nasa ikalimang bahagi na. Sa ating tinatalakay, hinggil po doon sa 10:28 ng Mateo. Huwag kayo matakot sa mga pumapatay ng katawan, subalit walang kakayahang pumatay ng kaluluwa, sa halip matakot kayo sa kanya. Kanino? Kay Abraham, na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa India. Muli po nating pasalamatan si Abraham sa buhay na ibinahagi pa sa atin sa pagkakataon ito. Papalad po tayo sa na pinagkalooban pa tayo ng buhay na may magagawa pa tayong kabutihan habang hindi pa dumarating yung ating katakdaan. Mahalaga ho yung paggawa ng kabutihan na hindi ho nagagawa ng napakaraming tao. Palibasa, na-inclined na sila dito sa buhay na ito, kaya hindi nila napapansin na pagka sinuri nila yung kanilang sarili, wala pala silang nagagawa mga bagay na ayon kay Abraham. So, salamat po kay Abraham na binigyan pa tayo ng pagkakataon na kahit sa maikling panahon, makagawa tayo ng kabutihan at karapat-dapat na sa paglilingkod sa Kanya. At tayo po, ang oras natin ay alas 4:28, so meron pa akong 2 oras. At kagaya nga kahapon, meron yata akong mga kapatid, Sister Chris Janker, hindi ko nabanggitan ho. Yung pala naandun, nung makita ko, nasabi lang sa akin ni Sister Vivian, nakita ko kahapon na hindi ko nga nabati, Sister Chris. Kasi iba ho ang itong Facebook. Nawawala ho siya lalo na pagka dumami yung komento, nawawala ho yung mga iba. No? Pag binalikan ko, hindi ko na mabalikan siya. Hindi katulad sa YouTube, intact pa rin siya. Pagka itinaas, ibinaba ko yung scroll, andun pa rin. Ito, nawawala ho Tsaka hindi ko nga mapigilan yung ano niya, yung scrolling niya. Para bang lumulundag. Ano? Magandang hapon, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Ging Macar, Shirley Radarisa, magandang hapon, Brad Niño de Metilla, Sister Vivian Bando Humana, Brad Noli Tongkua, Lisa Indinibli Corsiga, Carlo Roll, Brad Nel Umali, Brad Wilfredo Bedes, Leonardo Corsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Edmundo Umali, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Joel Suela,
Shirley Bandojo Abrera. O yan, maganda to na nandito na halos lahat. Brad Sam Rotoni, magandang hapon. So, mas maganda nga ho yung halimbawa magkukomento kayo doon sa bandang huli, para nakikita ko. Yan. Fortunato Juarez, Sister Cristina Juarez. Yan. Siguro doon sa iba natin, limitahan na lang natin ng isa o dalawa. Kasi isang beses ko lang naman basahin din at least nabasa. Kasi pagka nagdami ng komento, doon na. Nagkakaroon ng problema. Para bang sikip na sikip siya. Ganyan ho sa Facebook. O 4:31 na ho. Tungo na tayo doon sa ating paksa. At dito sa ating panglima na, dahil araw ng Biyernes ngayon, bukas Sabado kung lulobin niya Bayaw. Dito sa paksang ito, maging mga hari man, ay marahil may mga taong kinatatakutan. Hari yun siguro masasabi niya, meron ba nun, Brad? Meron ho. O nakasulat pa yan na pati ho yung mga hari may kinatataputang tao. Dito ay si Haring Saul. At ito yung mababasa natin doon sa unang Samuel 15:24. Sabi niya dito, magandang balita, Biblia Tagalog. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Sinuway ko ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Merong salin doon sa ang Biblia Tagalog 2001, sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumuway sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa taong bayan at sumunod sa kanilang tinig. So, kinatakutan ni Saul yung taong bayan, nakinig siya doon sa kanilang mga tinig, nagkasala siya. Akala ko kasi nung marami, yung hari wala nang kinatakutan, marami ho. At isa yan si Samuel o si Saul na halimbawa na hindi natakot kay Abayaw kundi sa tao. Tingnan nga natin, basahin nga ho natin para mas klaro. Unang Samuel 15:1. Sabi niya, sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ko noon ang Panginoon para pahiran ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon, parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita. Ito yung dahilan kung bakit gustong ipapatay ni Abayhawa yung mga Amalekita. 3, salakayin ninyo ang mga Amalekita, lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng naroon. Patayin nyo silang lahat. Ito yung sinabi ni Abayhawa o mensahe niya. Patayin nyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata, at mga sanggol, pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo, at mga asin. Kung ikaw kaya ang utusan ng ganito, susundin mo kaya? Kasi ang pinapapatay mo dyan ay lalaki, lahat, lalaki, babae, bata, mga sanggol, pati kanilang mga hayop, kamelyo at mga asin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Saul, susundin mo ba? Question mark, Pero mo, bata, pinapapatay. Lalaki, babae, bata. At sigurado, pati ho yung mga, hindi mawawala din yung mga buntis, di ho ba? Mga matatanda. Di ho ba? Kung ikaw nasa kalagayan ng haring si Saul, susundin mo ba? Marahil sasabihin natin, oo. Bakit nasabi natin oo? Kasi may naging halimbawa Ano ang nangyari? Sinuway ni Haring Saul yung utos. Tingnan niyo.
Kaya tinipon ni Saul ang mga sundalo sa Telaim, may 200,000 sundalo ang nagtipon, bukod pa ang 10,000 mula sa Huda. Pinangunahan sila ni Saul papunta sa lungsod ng Amalek at naghintay sa natuyong ilog para sumalakay. Nagpasabi siya sa mga Kineo, lumayo kayo sa mga Amalekita para hindi kayo mamatay kasama nila. Naging mabuti kayo sa lahat ng mga Israelita na lumabas sila sa Ehipto. Kaya lumayo ang mga Kineo sa mga Amalekita. Sinalakay ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila hanggang sa Shur. Sa gawing silangan ng Ehipto, nilipol nila ng lubusan ng lahat ng Amalekita. Pero si Agag na kanilang hari ay hindi nila pinatay, kundi binihag lang. So, nagkasala ba si Saul? Opo. Bakit? Nagtira siya. Sinong itinira? Yung hari. Meron pa, bukod sa hari. Hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa at baka pati ang mga anak nito. Ang lahat na may inam ay hindi nila nilipol, pero ang hindi mapapakinabangan, nilipol nila ng lubusan. Ibig sabihin, meron silang itinira. Kasi ang sabi niya, patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata, sanggol, pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. Bakit? Si Haring Agag ba ay ano ba siya? Hindi ba siya lalaki? Di ba? Kasi sabi niya lalaki babae. Pero nakalagay doon, wala kasi baka mamaya alam niyo marami. Wala namang nakasulat brad dyan na hari papatayin. Di ho, lahat lalaki. Si Agag ay lalaki, hindi naman siya babae. Di ba? Liwanag ko yun para mas may matutunan pa tayo. No? Then sabi niya, hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa. Ayun. At baka pati ang mga anak nito, ang lahat ng mainam ay hindi nalilipol, pero hindi mapapakinabangan ay nilipol nila ng lubusan. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, nalulungkot ako na ginawa kong hari si Saul. Bakit? Kasi nilabag niya yung batas o yung kautusan. Sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. Kinabukasan, maagang bumangon si Samuel at lumakad para makipagkita kay Saul, pero may nagsabi sa kanya, pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan, at pagkatapos ay pumunta siya sa Gilgal. Pinuntahan ni Samuel si Saul at nang makita sila, binati siya ni Saul. Pagpalain ka sana ng Panginoon. Sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. Nagmalaki pa si Saul, no? Sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. 14. Pero sinabi ni Samuel, kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may naririnig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, ang mga yon ang pinakamagandang tupa at mga baka, dala ng mga sundalo galing sa mga Amalekita. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon na yung Diyos. Pero maliban sa mga yon, pinatay na nila. Maganda yung reasoning ni Saul. Kaya daw hindi pinatay para ihandog. Maganda yung reasoning. No? Maraming ganyan. Maraming ganyang pangangatwiran. Pero ang utos kasi doon, patayin lahat. Lalaki, babae, bata, patayin. Ultimong mga hayop, patayin. Kasama ng hari, patayin. Pero hindi nangyari. Kaya sabi ni Samuel, sinabi ni Samuel, tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi. Ano yun? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, kahit na maliit ang tingin mo sa sarili noong una, pinili ka pa rin ng Panginoon na maging hari ng buong lahi ng Israel. Inutusan kanyang ubusin ang lahat ng makasalanang Amalekita. Labanan sila hanggang sa maubos silang lahat. Pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali niyong sinamsam ang mga ari-arian nila?
bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? Sumagot si Saul, pero sinunod ko ang Panginoon. Ginawa ko ang iniutos niya sa akin. Binihag ko si Agag. Yan, nangangatiwiran pa, ano? Likas sa tao yun eh. Na kahit huli na, kahit na nakita mo na, kumbaga, checkmate ka na, nangangatiwiran pa. Binihag ko si Agag, ang hari ng mga Malikita, at nilipol ko ng lubusan ang mga tao sa nasa sakupan niya. Pagkatapos, kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka, mga bagay na nasamsam sa digmaan, na nakatalagang wasakin ng lubos. Dinala nila ang mga ito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos. 22. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Wala rin palang saysay yung paghahandog na gagawin mo kung hindi mo rin lamang susundin si Abiyawa. Ano saysay ng paghahandog mo? Kahit pa yan yung pinakamagaganda, pinakamatataba, ano saysay nun? Hindi mo nga siya sinunod eh. Di ba? Tuloy ko. Mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghandog ng mga taba ng tupa. Kahit pala maghandog ka na maghandog at hindi ka rin lamang nakikinig, wala rin palang saysay. Tandaan natin ito, kaya ko may dinidiin ako doon. Kahit pala ikaw maghandog at hindi ka rin lang nakikinig, kahit ka pala maghandog at hindi ka rin pala sumusunod kay Abiyawa, wala rin saysay yung paghahandog mo. Diba? Matuloy ho. Sabi niya, ang pagsuway sa Panginoon kasing sama ng pangkukulang at ang katigasan ng uloy kasing sama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari. Pag inayawan ka ni Abiyawa, itsura ho yan ng pagtatakwil. Pwede bang itakwil ni Abiyawa ang isang tao? Opo. Pwede. Pagka pinasya ni Abiyawa na itakwil ka, wala kang magagawa. Yung susunod kong babasahin mamaya, tingnan natin kung sino yung itinakwil niya. Sabi niya, sa 24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Hindi ko sinunod ang mga turo mo at utos ng Panginoon. Natakot ako sa mga tao. Kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Nagmamakaawa ako sa iyo, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Samahan mo ako sa pagsamba sa Panginoon. Pero sinabi ni Samuel, hindi ako sasama sa iyo dahil sa pagsuway mo sa Panginoon. Ayaw na niya sa iyo bilang hari. Parang nakikiusap si Saul. Sabi, samahan mo ako. Anong sagot ng propeta? Hindi ako sasama sa iyo dahil sa pagsuway mo sa Panginoon. Ayaw na niya sa iyo bilang hari ng Israel. Nagpatalikod na si Samuel para umalis. Hinawakan ni Saul ng laylayan ng damit niya at napunit ito. Sinabi ni Samuel sa kanya, inalis na sa iyo ngayon ang Panginoon ng kaharian ng Israel, ibinigay ito sa iba. Sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo. Yung pagkakapunit pala, nung laylayan, nung damit ni Samuel, meron palang relevance. Inalis sa iyo ngayon ang Panginoon ng kaharian ng Israel at ibinigay ito sa iba. May kahulugan pala. 29. Ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ang isip. Totoo naman, di ba? Ang tao, pabago-bago ang isip. Pero si Abiyawa, hindi. Sumagot si Saul, nagkasala ako, nakikiusap ako, parangalan mo ako sa harap ng mga tagapamahala ng aking mamamayan at ng buong Israel. Nakikiusap siya, parangalan mo ako ang wika sa pamamagitan ng pagsama sa akin, sa pagsamba sa Panginoon na iyong Diyos. Kaya sumama si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Meron pa bang halaga yung pagsamba ni Saul kay Abiyawa? Wala na.
Sinabi ni Samuel, dalhin mo sa akin si Agag na hari ng mga Amalekita. Tiwalang-tiwala na lumapit kay Samuel si Agag. Inisip niya na hindi siya papatayin. Pero sinabi ni Samuel, kung paano maraming ina ang nawala ng anak dahil sa pagpatay mo, ngayon mawawalan din ng anak ang iyong ina. At pinagtataga ni Samuel si Agag sa presensya ng Panginoon sa Gilgal. Pagkatapos bumalik si Samuel sa Rama at si Saul ay umuwi sa Gibea. Mula noon, hindi na nagpakita si Samuel kay Saul hanggang sa mamatay si Samuel, pero nagdalamhati siya para kay Saul. Nalungkot ang Panginoon na ginawa niyang hari ng Israel, si Saul. Ano ang pwede nating matutunan dito sa istorya ni Saul? Wala po palang sa isa yung paghahandog mo kung hindi mo rin lang siya susundin. Wala rin sa isa yung mga matatabang tupa na ihahandog mo kung hindi ka nilang makikinig doon sa kanyang sasabihin. Diba? Ngayon ang tanong kanina, pwede bang itakwil ni Abayhawa? Pwede ho. Sino ang itinakwil ni Abayhawa? Si Solomon. Buhay pa si Solomon nang itakwil ni Abayhawa. Kaya nga ho yung paghatol, hindi dahil namatay ka at saka hatulan. Hindi. Buhay kang hatulan ni Abayhawa. Ang sabi ho dito sa unang Kronika 28:9, ang Biblia Tagalog 1978, at ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ng lahat ng puso at naalaman ng lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pababayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Ibig sabihin, nagtatakwil pala si Abayhawa. Opo naman. Brad, yung bang espiritu, pwede bang kunin niyang muli? Opo. Akala ko ng marami, kung nagkaroon ka ng banal na espiritu, ay hindi na niya kayang kunin. Si Saul, kinuha rin niya rin yung espiritu o yung Espiritu Santo na ibinigay sa kanya. Sabi ni David, Awit 51:11, ASND, huwag mo akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin, huwag niyo po sanang bawiin. Nababawi pala. Pwedeng magtakwil si Abayhawa, pwede niyang bawiin yung Espiritu Santo. Di ba? Sabi ni Brad Minyo, wala pala talagang saysay ang ginagawa ng OHC, bro, na paghandog ng hayop. Wala. Lahat yan, walang kabuluhan. O yun, maliwanag, di ba? Ito sa unang yung ating binasa. Walang saysay yun. Maghahandog ka, pero hindi mo sinunod yung kalooban niya ba? Walang saysay. Tsaka ni isa sa mga OHC, walang maliligtas dyan sa kasalanan. Bakit? Takot sila sa tao. Takot sila kay OHC. Kung namatay si OHC, takot sila ngayon dun sa kanilang mga saserdoting tinatawag nila. Dun sa mga priest. Ang pagkatakot ng mga miyembro ng OHC doon sa mga saserdote o priest, hindi kaya bayan. Ano saysay ng pagkatakot mo? Ayan o. Halimbawa ho, yan yung pagkatakot sa tao, sa bayan, o kahit sino, walang saysay pala. Natakot ka sa tao pero hindi ka natakot kay Abayhawa. Misan mangiti ka. Halimbawa, katulad nitong nangyayari sa mga reliyon, ginagawang pain nila yung mga kababaihan, minsan yung kalalakihan, para makonverte lamang yung isang tao doon sa kanilang reliyon. Diba? Hindi ka po pwedeng mag-asawa sa Iglesia ni Cristo pagka hindi na-converte yung lalaki na mapapangasawa mo. Hindi ka pwedeng makipag-boyfriend, girlfriend sa Iglesia ni Cristo kung hindi rin lang magiging Iglesia ni Cristo ang isang lalaki o isang babae. So, kanino ngayon ang takot sa tao? Hindi kay Abayhawa. Ang conversion, pagdating sa pananampalataya, kay Abayhawa, hindi sa tao. Maraming mga kalalakihan natatakot doon sa kanilang asawa kaysa kay Abayhawa. Nakalulungkot isipin na yung sinasabing mga under desire,
Bakit ba natatakot ang maraming kalalakihan sa kababaihan? Ang sagot ho ng maraming nasa laman, baka hindi pagbigyan, lalo na sa gabi, doon sa pangangailangan ng mister. Nakuha niyo ba yan? Yan yung sinasabi ng mga nasa laman. Kaya nga sa kapulungan, pagka mag-aasawa ka at ang mapapangasawa mo ay hindi mo kaisa sa pananampalataya, delikado yan. Bakit? Delikado na mas matatakot ka dun sa iyong asawa kaysa kay Abay-Hawa. Ganon din sa mga magulang. Di ba? Maraming relihiyon na bilang magulang, inaakay yung kanilang mga anak. Sa panglamang aspeto, maaaring tama na akayin mo yung iyong mga anak sa inaakala mong tama yung ginagawa mo. Kasi para sa iyo ay yung iyong kinalalagyan, halimbawa, isa kang saksi ni Jehovah, isa kang Baptist, isa kang INC, ADD, o Seventh-day Adventist. Yung ginagawa para sa iyo, tama ito, kaya yung aking buong pamilya ay mali pa lamang. Yung mga anak, sinasama na doon sa kanilang church. Pero ang conversion pala mangyayari kay Abay-Hawa. Hindi sa tao. So pagka ikaw natakot na sa tao, ano mangyayari sa iyo? Maraming halimbawa. Ilan ang halimbawa na ating nabasa magmula ko noong nakaraang pag-aaral natin? Di ba? O, sa mga Israelita, kay Jonas, ito kay Haring Saul. Hindi pa yan kay Solomon. Bakit? Suminta si Solomon. Di ba? Sabi doon sa unang Hari 11, maraming dayo ang babae ang inibig ni Solomon, ni Haring Solomon, bukod pa sa anak ni Paraon. May mga asawa pa siyang Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo, Heteo. Sinabi sa kanya ng Panginoon na ang mga Israeli hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil may himok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babae ito. Ano nangyari? Natakot si Solomon doon sa mga kababaihan. Pinayagan niya eh. Pinayagan niya na sumamba sa Diyos-Diyosan. Matanda eh. So, itinakwil ni Abay-Hawa si Solomon. Sana makita natin itong mga halimbawa na ibinahagi sa atin ni Abay-Hawa. No? Kaya doon sa binasa ko nung isang araw, doon sa 10:37 ng Mateo, sabi niya, maganda balita, Biblia Tagalog, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung ang magiging sanhi ng pagtalikod mo kay Abay-Hawa yung iyong magulang, hindi ka karapat-dapat kay Abay-Hawa. Kung ang magiging sanhi para hindi ka makarinig ng ebanghelyo ni Abay-Hawa yung iyong asawa, hindi ka karapat-dapat kay Abay-Hawa. Kung ang magiging sanhi ng iyong hindi pakikinig ng ebanghelyo ay dahil sa iyong anak, hindi ka karapat-dapat kay Abay-Hawa. Kung ang magiging sanhi ng iyong hindi pakikinig ng ebanghelyo ni Abay-Hawa ang iyong hanap buhay, hindi ka karapat-dapat kay Abay-Hawa. Kung sila ang magiging hadlang para hindi ka makinig ng ebanghelyo ni Abay-Hawa, hindi ka karapat-dapat kay Abay-Hawa. Kaya nga yung paghatol ni Abay-Hawa, hindi yan pagkamatay mo. Ang hatol ni Abay-Hawa habang ikaw ay buhay. Igagawad sa iyo yung paghatol na dapat ihatol sa iyo. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, magpasalamat tayo kay Abay-Hawa. Bakit? Kasi binigyan pa tayo ng pagkakataon. Alam niyo ho ba na kung yung 1 oras, 2 oras na pagbibigay niya sa atin ng buhay, na nakagawa tayo ng kabutihan, napakalaking bagay po yan para sa atin. Sa atin. Hindi kay Abay-Hawa, para sa atin. Kasi tayo yung ililigtas eh. Ililigtas niya sa kasalanan. Eh kung halimbawa, sa loob ng 24 oras na binigyan niya tayo ng buhay at pinagkalooban niya tayo na makagawa ng kabutihan sa Kanya at sa ating kapwa, maging sa ating sarili, hindi ba
napakalaking pagpapala ang ibinahagi sa akin ni Abayaw. Pero hindi nakikita ko ng marami yun. Bakit? Kasi masyado ng yung kanilang buhay ay nailagay na dito sa mundong ito. Kaya hindi lang namamalayan, tumatakbo pala yung oras, yung segundo, minuto, oras, at darating yung isang araw, nadadagdagan pa ng isang linggo, and then buwan, hanggang hindi namalaya niya. Sa loob ng isang taon, wala siyang nagawa sa mga ipinag-uutos ni Abayaw. Samantalang marami pala siyang ipinagagawa. Di ba? Lalo sa ating mga nasa kapulungan. Kasi doon sa mga nasa labas, ano ba pinagagawa niya doon sa nasa labas? Wala. Wala namang relasyon yung si Abayaw sa mga nasa labas eh. Hindi niyo ba yun napansin? Kaya nga sinasabi niya doon sa unang Korinto 10:11, FSB, ang mga bagay nito nangyari sa kanila. Para saan? Bilang halimbawa. At isinulat bilang babala sa atin na inabutan ng katapusan ng mga panahon. Kaya habang may pagkakataon po tayo mga kapatid, gawin na natin kung ano yung pwedeng magawa natin para makagawa tayo ng kabutihan. Huwag na nating aksayahin yung bawat segundo, minuto, oras na atin pong inilalalik dito sa mundong ito nang hindi tayo nakagagawa ng anumang bagay na kabutihan. Higit kaysa kay Abayaw, higit kay Abayaw, ikalawa sa ating kapwa at ikatlo sa ating sarili. Yung hindi tayo magkasala, ito mga kapatid, nakagawa na tayo ng pag-ibig sa ating sarili. Yung ikalawa, yung pag-ibig sa ating kapwa. Meron ba tayong nagawa sa ating kapwa? Salamat doon sa mga kapatid na walang sawa. Patuloy na gumagawa ng kabutihan sa kapulungan. Salamat. Nakita niyo ba yung naging balik ni Abayaw sa bawat isa na katuwang natin dito sa kapulungan? Hindi na ako mag-explain. Yun mga kapatid mismo ang magsasalita. Kung ano ang naging balik sa kanila. Kasi yung magkaroon lamang mo tayo ng kapayapaan, magkaroon lang tayo ng kagalakan, laking balik na ibinigay sa atin ni Abayaw. Ano ang gagawin mo kung halimbawa marami kang tinatangkilik? Wala rin saysay. 12:15 ng Lucas, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at bantayan ninyong inyong sarili sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagat ang buhay ng tao hindi nakasalalay sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Wala rin po palang silbi. Wala rin po palang saysay. Yun po, ako ho ay time check na. Naka ilang minuto na. So yun po mga kapatid, loobin yung Abayaw na magbigay karagdagan ito doon sa ating ibinahagi na ni Abayaw sa atin na karunungan, kaalaman. Ayan. Yun doon sa aking mga kapatid na hindi ko nababanggitan Teka. Ayan, katulad yan. Uulitin ko. Ayan. Merong ayan. Hindi ko lang mapasimulan dito ang layo na. Ayun. Hindi ko siya mahawakan, hindi ko siya mapigil. Melchor Pasis, Sister Vivian Bando Mana, Noli Tungkua, Brad Nino Dimitillar, Sister Elizabeth Dens, Fernando Pronego Abellera, Gawal Geloy Prix, Leonardo Corsiga, Sister Lori Calderon. Ayun. Wala na. Melchor Pasis. Nandito pa si Sister Chris Junker. Kahapon nakita ko nung huli na Ayan, hindi ko makita. So yun po mga kapatid. Loobin ni Abayaw. Ayan. Sabi ni Brad Noli Tungkua, salamat Abayaw sa malinaw na aral sa kapulungan, gayon din sa iyo, Bro Eman. Salamat po, Brad Noli Tungkua.
Sister Lori Calderon, ayan, maraming salamat po Abay Yawa sa karagdagan kaalaman sa hapong ito. Purihin magpakailanman. Rosely Bando, ayan. Ayan. Kanina nakita ko, hindi, ngayon ko lang na ano. Salamat Brad sa palagi mong paalala sa aming kamanggagawa mo. Ayan. Salamat din. Yun nga sinasabi nga natin, alam nyo, sa bawat nagagawa natin na kabutihan kay Abay Yawa at sa ating kapwa, recorded naman po yun. Tatandaan natin yung sinasabi niya na hindi si Abay Yawa na katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Ano, siya, pag sinabi niya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa paggawa natin ng kabutihan, totoo yun. Brad Jesse Juarez, ayan. Sebastian Juarez, o Carlo Roll. Sana lahat nabanggit ko na at nabasa. Yun yung 5 minuto na sana ho, hanggat maaari, halimbawa, nagbukas tayo ng 4:25, hanggat maaari, mabasa na natin yan para pagsapit ng 4:30 o medya ora, simula na ho tayo. And then, pag nagtapos tayo, nabasa ko na lahat. Ayun, di ba? So, yun na. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama natin dito sa hapon po ito. Muli, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Yawa, no? Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong inilalagi sa mundong ito. Muli, maraming pong salamat at sa lahat po ng ating mga kapatid na hindi nagsasawa. At dapat naman hindi pagsawaan. Kasi habang tayo gumagawa ng kabutihan, yung bunga ng Espiritu na binabahagi sa atin ni Abay Yawa, pinakamasarap sa lahat yun. Yung bunga ng Espiritu kaysa doon sa bunga ng laman. Kasi yung bunga ng laman o yung gawa ng laman, hindi magkakaroon ka ng puwang sa paghahari o kaharian ni Abay Yawa. Samantalang yung bunga ng Espiritu, walang kautusan para doon. No? Muli po, maraming pong salamat. Sister Bibian Bandomana, Toda Raba. Maraming salamat din, Sis Bibian. At laging si Abay Yawa ang magbabalik sa atin, doon sa mga kapatid natin na patuloy na nagiging kaagapay natin, katuwang natin dito po sa kapulungan financially. Maraming salamat. Si Abay Yawa nakakakilala sa inyo. Hindi ko naman kailangan pang sabihin kung sino ang bawat isa sapagkat bawal ho yan. Si Abay Yawa na lang ho. Tatandaan natin yung pagbabalik noon laging kay Abay Yawa. Na tayo ay magkaroon ng kagalakan, meron tayong pag-ibig, meron tayong kapayapaan. Yun ang pinakamahalaga. Hindi ko kayang bilhin ng anumang salapi, pera, ginto, pilak. Iyang ibinabahagi sa atin ni Abay Yawa, mga kapatid. Habang tayo gumagawa ng kabutihan kay Abay Yawa at sa ating kapwa, ganon din sa ating sarili. Tandaan natin na ang balik ni Abay Yawa, magkaroon tayo ng kapayapaan. Brad Jesse Juarez, salamat bro. Salamat din bro. Muli maraming salamat sa tulong ni Abay Yawa sa bawat isa. Pagpapala ang laging sumaatin sa ating mga kapatid sa kapulungan. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.